Nag-aalok ang nakatagong hiyas na ito ng tahimik na pagtakas mula sa alalahanin natin sa buhay. Napakahalaga sa atin ang bigyan ng oras ang sarili na huminga mula sa nakakalunod na pasanin ng ating mga buhay. Talikuran muna sandali ang mundong nakakapagod at maglakbay kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ngayong araw ay babiyahe tayo papuntang Ilocos Sur at ang unang destinasyon natin ay ang Santiago Cove. Pero bago nga natin marating ang lugar ay huwag kalimutang kumuha ng litrato sa napakaganda at tanyag na arko ng Ilocos Sur. Kailangan nyong gawin ito para may pang-post kayo sa social media. Ngayon balik ulit tayo sa usapin patungkol sa ating destinasyon. Ang Santiago Cove o madalas na tinatawag na Boracay of the North ay isang nakamamanghang lugar na matatagpuan sa Santiago, Ilocos Sur. Ito ay may hahalin tulad din sa Santorini ng Greece. Kilala ang lugar na ito sa malapulbos nitong puting buhangin, malinaw na tubig at napakagandang paglubog ng araw. Nag-aalok ang nakatagong hiyas na ito ng tahimik na pagtakas mula sa alalahanin natin sa buhay. Napakahalaga sa atin ang bigyan ng oras ang sarili na huminga mula sa nakakalunod na pasanin ng ating mga buhay. Talikuran muna sandali ang mundong nakakapagod at maglakbay kasama ang ating mga mahal sa buhay. Hindi man natin na kayang isama lahat ng miyembro ay siguradong naiinggit sila. Sa susunod, magrerenta tayo ng bus para kasya tayong lahat. At narating na nga natin ang Santiago Cove. Ang mga gusali at iba pang istruktura sa paligid ay pininturahan ng kulay puti at asul na napakasarap pagmasdan. Akala ko, nasa bakuran kami ng isang kulto. Mula sa malayo ay matatanaw ang ganda ng Santiago Cove Hotel. Mararamdaman mo na parang narating mo ang munting paraiso na may pagkakaisa at kapayapaan. Siyempre, bababa tayo para kumuha ng ilang litrato para sa ating alaala at ilang video para may babalikan tayo balang araw. Dito tayo ngayon sa Santiago with Peppa Pig Gang. Magano tayo? Picture tayo dito. Yan, may sunset. Kasama pala namin ang aming gang leader, si Lola, na kahit hirap na siya maglakad ay masaya kami at nakakasama pa rin namin siya sa aming mga paglalakbay. Ang mali lang namin ay dapat naghanap kami ng marerentahan na wheelchair bago kami bumiyahe para hindi sana masyadong nahirapan si Lola. May iba't ibang parke na nakapalibot dito at isa na nga dyan ang kanilang Ocean Park. Dito ay may fish pad sa gitna na may lamang bangus at mga pawikan. Hindi man masyadong malinaw yung tubig at di naman ganun kagandahan ng ating kamera ay maaaninag yung mga isda at pawikan sa personal. Ano bangus? Dakol. Ayun na ba doon? What? Ang dami oh. Nakakakalmang pakinggan ang mga paghampas ng alon sa mga bato. Napawi ang pagod namin sa biyahe dahil sa katahimikan at ganda ng paligid. Kaya kasi Jet, wala namang araw. Makita yung pan, yung white na dagat. O-order pa sana kami ng sinigang na baboy kaso mukhang maghihintay pa kami ng 20 years bago lumambot. Maasim na yan pero di pa malambot. Bago namin lisanin ang Santiago ay dinala kami ni Bayaw sa isang lugar na kukumpleto sa aming Santiago Cove Adventure. Taga rito pala si Bayaw sa San Esteban, katabing bayan ng Santiago, kaya kabisado niya ang mga dapat puntahan. Namangha kami sa lugar na ito, patunay na totoo nga na ang lugar na ito ay ang Little Boracay of the North. Makikita dito ang puti at malapulbos na buhangin na sinabayan pa ng napakagandang tanawin ng paglubog ng araw. Ito ang isa sa pinakamainam na gawin para tapusin ang nakakapagod na araw, ang tumambay sa dalampasigan kasama ang ating mga mahal sa buhay. Si Jello, Romeo, John Lloyd, Carlo Wesley, tsaka si Kayla. Nandito si Zoe, kumakain ng siomay. Saka si Rustin, tsaka si Jat. Uy, sino pumili ng siomay mo, Tin? Wow! Oh, si Jat ang bungga, mayroon pa siyang palamig. Ay, gulaman. Yung mga ading niya, wala.
Kakaiba yung ano, kulay ng bato, tin. Dumi na yung slipper namin. Ba't nyo kasi binasa? Oh shit! Nasink ako doon. Wala na si Lola, hindi na bumaba. Hindi na nga bumaba si Lola dito at pinili niyang manatili sa sasakyan dahil pagod na siya at sumasakit na ang kanyang mga tuhod. Naipon ulit ang aming lakas at handa na ulit kami bukas para bumiyahe papuntang Ilocos Norte.